Kumusta mga mare at pare? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita kaya ito umpisa na natin ng kwento. Kwento po ito, hindi po ito chismis. Kaya ito na mare. Pinag-uusapan si Kinchan, talk of the town ito. Marami ang nagtataka, marami ang nagtatanong, marami ang hindi makapaniwala. Bakit si Kinchan nalagay sa ganong sitwasyon na makakasuhan siya ng syndicated estafa? Ito mare, ikukwento ko ito. Bakit nangyari ito kay Kinchan? So, alam natin si Kinchan, sparkle actor, bankable actor, guwapo, malakas ang karisma, pero hindi kayo makapaniwala at lalong hindi ako makapaniwala na mapapasok sa ganitong sitwasyon si Kinchan sa syndicated estafa case. So, paano? Bakit nangyari ito kay Kinchan? Ito, ikikito ko sa inyo maripare based on my research. Noong 2020, na pag-isip-isip ni Kinchan magiging negosyante. So, 2020, nagbukas ng negosyo si Kinchan na tinawag na iFuel gas station. Noong 2020, sabay-sabay niya itong binuksan, itong iFuel gas station. Unang bukas niya ay sa Bulacan, sumunod ay Pampanga. Pero hindi pa natatapos ang 2020. Ito na, may pumasok ng mga investors si Kinchan. I think mga 10 investor ito na naging co-owners ng kanyang iFuel gas station. Dito sabay-sabay nagbukas si Kinchan sa iba't ibang lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Antipolo, sa Tarlac, sa Cavite at sa Cebu. Siguro nagtataka kayo, nagtatanong paano sabay-sabay na operate yan, nabuksan yan ni Kinchan sa loob lamang ng isang taon. Kasi nga may pumasok na 10 investors sa negosyo ni Kinchan. So, yung mga pera na ipinasok ng mga investor, ginamit niya pag-operate at pagbukas ng mga branches ng iFuel gas station. So, mamaya-maya na natin pag-usapan paano yan naging problema. So, 10 investor ayon sa research ang pumasok sa iFuel gas station. So, 2020 yan. Noong 2021, nagbukas na naman si Kinchan ng bagong negosyo. This time ay wellness center, ang tinatawag na Aroma J-Care. Ang Aroma J-Care, ang produkto naman ay selling sa luxury massage chairs at therapy also. Luxury massage chair, kung ano yung nakikita nyo sa mall na parang mamahaling sofa na silya na minamassage yung likod mo, parang siguro ganon. Tapos mga therapy oil brands. 2021 yan. So pagpasok ng 2022, ayan na. Dito na ang pinag-uusapan na restaurant. Sabay nagbukas ng mga branches si Kinchan ng restaurant. Ang unang restaurant binuksan, Cafe Close. Cafe Close, parang ang restaurant no ay may timang Christmas, pang Christmas, kaya nga close is Santa Claus, di ba? Cafe Close. So, ang binuksan niyang branch ay sa Tandang Sora, sa Eastwood at sa Green Hills. Kaya lang, sa Tandang Sora, ayon sa research, at sa Green Hills, ayon sa research, ay parehas nagsara. Ang Eastwood ay hindi nababanggit na nagsara. So, baka ito lang ang pumapalo. At the same time, noong 2022, si Kinchan ay nagkaroon na ng problema dito sa pera niya dito sa restaurant, no? So 2022 pumasok ng problema. So 2023 pahinga si Kinchan. Walang business activity noong 2023 si Kinchan. So siguro nakapag-isip-isip. Pero noong 2024, ayan na naman. Naging malikot na naman sa pag-iisip sa negosyo si Kinchan, nagbukas ng Their Close. So una 2022, Cafe Close, sumunod ay Their Close. Ang Their Close ay isang beef steak restaurant. Ewan ko pa bakit merong ganong mga pangalan, restaurant din naman yan. Yung opening ng kanyang Their Close ay dinaluhan ng mga sparkle friends niya. So ayan. Sumunod, after doon, dito na pumasok ang kaso ni Kinchan noong November 8, 2024. Dito na maraming nagulat sa news. Dahil inisyuhan na si Kinchan ng warrant of arrest na may kinalaman sa syndicated estafa, pero hindi siya nahuli dahil nasa ibang bansa siya.
Kaya ang isip ng karamihan ay nagtatago si Ken Chan. Pero ito na nga kasi ang tanong, bakit nga ba kasi nakasuhan si Ken Chan ng syndicated estafa? Wala naman sa itsura niya na gagawin niya manloko, magwalas ng pera o mag-swindling. Ang syndicated estafa, kung ating hanapin ang ibig sabihin nito, pag nanloko ka ng more than 5 people, ang crimes mo dyan, pag hindi mo na ibalik yung pera o may ginawa kang kalokohan sa pera na misappropriate mo, ginamit mo sa sarili mong pagwawaldas at ginamit mo sa sariling interest na walang kinalaman sa business, ayan ay papasok sa syndicated estafa. Kasi nanloko ka ng tao na hindi mo ginamit ang pera sa tamang paraan na inyong napag-usapan. Halimbawa, na nakikipag-negotiate ka sa mga tao, kinukumbinsi mo sila na mag-business, pero in reality, wala ka naman talagang business, fictitious lang, o kung meron ka mang business, kunwari mo lang, pero ang pera itatago mo lang, itatakas mo lang. So hindi mo pagaganahin ng business, kundi ginamit mo lang na paraan para manloko ng tao, manguha ng pera. Yun ang syndicated estafa. So ang tanong, si Ken Chan ba ay magagawang manloko ng tao para lamang swindling ng pera, para lang gamitin ng pera sa sariling interes, pansarili lang na paggastos? So ang basa ko dyan ay hindi nanloko si Ken Chan. Bakit? Tandaan yung mga mare na kapag bukas si Ken Chan ng mga restaurant. Ano ang sabi ni Ken Chan sa kanyang Facebook post? Ang sabi niya, hindi siya nanloko, which is true, naniniwala ako dyan. Ang dahilan lang kung bakit hindi niya nagampanan ang kanyang obligasyon sa mga investor ay dahil ang restaurant na mga binuksan niya ay nagsara at nalugi at hindi naging maganda ang takbo. Yung expectation ay hindi ganun ang nangyari. So, true. So, palagay ko, kung haharap lang si Ken Chan sa korte, hindi talaga siya makasuhan ng syndicated estafa dahil hindi naman niya pinaglaruan, hindi naman niya ginamit sa masamang paraan ng pera, kundi itinayo niya talaga ng restaurant. So walang masama doon. Kung nalugi man, hindi siya talaga makakaso ng syndicated estafa dahil ginamit ang pera sa pag-operate ng business. So ang mali lang dito na Ken Chan ay hindi niya hinarap ang kaso at ang warrant of arrest, kasi pwede na naman niya ipaliwanag yan na hindi siya nanloko, kanyang ipakita na ang restaurant ay hindi kumita kaya hindi niya naibalik ang pera. So palagay ko madali yan malusutan madali yan maipaliwanag ni Ken Chan sa mga co-owners niya, mga investor. Ang problema lang kay Ken Chan ay hindi kasi siya humarap. Siguro takot yung tao na humarap dahil siguro baka kung ano mangyari sa kanya, baka sugurin siya o bakbakan siya ng mga bashing, kaya ganun. So ang mali lang talaga kay Ken Chan, bukod sa hindi siya humarap sa mga investors, yung business na nagmamadali kang umunlad o business na gusto mong magka-branch para lang siguro sabihin na wow, ang daming branches, siguro para sabihin na progressive yung business, yun din ang mali ni Ken Chan. Dapat pag magbi-business ka, isa lang ang focus mo. So palagay ko dito kay Ken Chan na out of focus ito. Hindi talaga siya nanloko ng tao. Naniniwala ako kay Ken Chan na hindi siya nanloko ng tao. At naniniwala ko na hindi siya ng estafa ng mga tao dahil ginamit niya ang pera ng mga investor para magtayo ng mga business. So makikita naman yan doon sa kanyang mga dokumento kung harap siya sa korte. Naniniwala ako na haharap si Ken Chan. Gusto lang niyang pahupain ang issue, gusto lang niya pahupain ang hype tungkol sa kanyang syndicated estafa na pinag-uusapan. So para sa akin, ang tingin ko dito, malayo na makasuhan si Ken Chan ng syndicated estafa dahil unang-una naitayo niya ang mga restaurant kung saan ipinasok ng mga investor ang kanilang pera. Pero ang naging problema lang, hindi nag-work out ang restaurant. Sabi nga ni Ken Chan,
ay nalugi ito. Kung nalugi ito, so wala siyang kakayahan na ibalik ang pera sa mga investors. So hindi niya nagampanan ang kanyang tinatawag na porsyento na ibabalik sa mga investor kasi nga walang benta lugi. So ipapakita niya yan sa course. So hindi lang siguro ngayon. So naniniwala ako na hindi talaga magagawa ni Kinchan na mga estafa. With that mga mare at pare, kumusta kayong lahat?